Ngayong umayon na sa akin ang kapalaran, kailangan kong sulitin ang pagkakataon. Hindi ako pwedeng tulog dahil kaunting-kaunti na lang, mapapasa akin na si Elias. Hayast, nawalan siya ng alaala at mukhang hindi pa naikwento sa kanya ng kanyang pamilya ang nangyari kina Amery at sa anak niya. So, bago ang aksidente, ikaw ang naging girlfriend ko, seryosong tanong ni Elias sa akin. Naluluha naman akong tumango. Yes, ako nga. Alam mo bang sobrang nag-aalala ako sa iyo, Elias? Hindi ko na alam kung ano ang gagawain ko kapag may masamang nangyari sa iyo. Alam kong ako ang dahilan kaya ka nagkakaganyan dahil gusto kitang hiwalayan dahil ayaw nilang lahat sa akin, Elias. May iba silang babaeng gusto para sa iyo, umiiyak kong muling sambit. Napansin kong kaagad na nagsalubong ang kilay nito. Lalo namang nagdiwang ang kalooban ko. Alam kong maniniwala siya sa akin. Wala naman siyang choice kundi ang maniwala eh. Ang galing ko kayang umarte. Pang-theater. Kung patuloy kang makikinig sa kanila, siguro lalayo na lang kami ng anak ko. Ibibigay ko sa iyo ang kalayaan na gusto mo. Siguro, hindi mo naman talaga ako mahal eh. Muli kong sambit habang titig na titig siya sa akin na para bang pilit niyang inaalala ang lahat-lahat. Please, Becca, don't leave me. Kung ikaw ang girlfriend ko bago ako maaksidente at magkakaanak na tayo, hindi ka pwedeng umalis. Manatili ka sa tabi ko kasama ang magiging anak natin, seryoso niyang sambit. Pigili ko ang sarili ko na mapangiti. Shit, effective nga talaga ang drama ko. Well, sorry na lang kay Amery. Burado na siya sa isipan ni Elias at hinding-hindi na siya makakabalik pa dahil patay na siya. Yes, kahit na maalala pa siya ni Elias in the future, wala na din namang kwenta eh. Dahil alam kong sa pagkakataon na ito, inuod na si Amery kasama ng bastarda niya. Hindi na babalik ang babaeng iyon at masusolo niya na si Elias habang buhay. Kay sarap sa pakiramdam ng ganito. Ang lalaking gustong-gusto ko ay sa wakas, magiging akin na. Patay na si Amery at wala na akong kaagaw sa kanya. Talaga? Elias, talaga bang ayaw mo kaming umalis na anak mo? Umiiyak kong sambit. Lumapit ako sa kanya at mahigpit ko siyang niyakap. Thank you. Thank you, Elias, kunwari humahagulhol kong iyak. Kailangan kong galingan ang drama para sa aking kinabukasan. Kailangan kong galingan ang drama para tuluyan siyang maging akin. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot nang pumasok ka dito sa loob ng kwarto? Nakayakap pa rin ako kay Elias nang marinig ko ang isang familiar na boses. Walang iba kundi ang ina nitong si Elias na si Mrs. Miracle Villarama Valdez. Kunwari, natatakot akong napakalas mula sa pagkakayakap kay Elias. Patuloy pa rin ako sa aking peke na pag-iyak na napatingin kay Elias na wari ba ang nanghihingi ng saklolo. Mom, please huwag mo namang pagsabihan ng ganyan si Rebecca. Alalahanin mo, buntis siya at apo mo ang nasa sinapupunan niya, seryosong sagot naman ni Elias sa ina niya. Napansin kong kaagad na nagsalubong ang kilay ni Mrs. Miracle at mabilis na naglakad palapit sa amin. Elias, wala kang maalala. Hindi ka pwedeng magtiwala kahit kanino lalo na sa sitwasyon mo ngayon, seryosong sagot naman ito sa anak. Lalo kong ginalingan ang drama ko. Nilakasan ko pa lalo ang aking pag-iyak at akmang maglalakad palayo kay Elias nang bigla ako nitong hawakan sa kamay. Hindi ako pwedeng magtiwala kahit kanino pero siya ina ng anak ko, hindi ko siya pwedeng talikuran. Mom, nakita mo naman siguro ang sitwasyon ni Becca, di ba? She's pregnant and I think alam niyo ito at nagkataon lang talaga na hindi kayo boto sa kanya, kaya kayo nagkakaganyan, seryosong wika ni Elias sa ina niya. Halos magdikit na din ang kilay ni Mrs. Miracle dahil sa sinabi ng kanyang anak. Hindi marahil makapaniwala na kinampihan ako ng magaling niyang anak. Well, ganoon talaga ang buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon pumapanig sa iyo ang kapalaran. Elias, hindi iyan ang ibig kong sabihin. Hindi mo maalala ang mga nangyari sa nakaraan mo at umaasa ako na huwag kang magdesisyon ng mga bagay-bagay na sa bandang huli pagsisisihan mo lang. Seryosong sagot naman ito sa anak niya. Hindi ko tuloy mapigilan ang maikuyom ang aking kamao. Kapag patuloy pa rin magmatigas ang babaeng ito, mukhang siya ang susunod kong ipapatumba. Hindi ako mangingimi na isunod siya kay Amery. Pakialamera eh. Becca is pregnant at maybe alam niyo din po na ako ang ama, diba? Ano pa ba ang dapat pag-isipan mo?
Ano pa bang pagsisisihan ko in the future? I want to be a good father for my child at kahit na wala akong maalala, hindi ako papayag na makialam kayo sa mga desisyon ko. Seryosong sagot ni Elias sa ina niya. Lalong nagdiwang ang kalooban ko, lalo na nang maramdaman ko ang pagpisil niya sa palad ko. Uwian na. May nanalo na at ako iyon. Memorya ko lang ang nawala sa akin pero hindi ako baldado. Siguro, noong may alaala pa ako, hindi ko mapanindigan si Becca, iba na po ngayon. Lalo na at malapit niya nang isilang ang sangol sa kanyang sinapupunan, muling bigkas ni Elias. Hindi na nakaimik pa si Miracle at napahawak na din ito sa kanyang ulo. This is very impossible. Unacceptable. Elijah, do something. Hindi pwedeng basta na lang ibahay ng kakambal mong Elias na iyan ang babaeng iyan. Paano na si Amery? Seryosong wika ni Jennifer sa asawa niya habang nagtitipon sila dito sa Mansion Villarama. Isang buwan na nang matuli na lumipas at hanggang ngayon, wala pa ring Amery na natagpuan. Na para bang tuluyan na itong naglaho na parang bula. Lahat sila ay nag-aalala na sa posibleng nangyari kay Amery sa mga kamay ng mga kidnappers. Wala na din silang naging balita at wala ding ransom na nagaganap which is mas lalong nakakatakot. Ayaw nilang mag-isip ng kahit na anong masama. Pero parang iyon na nga. Mukhang napahamak na yata si Amery at ito ang dahilan kung bakit hindi nila maikwento kay Elias ang lahat-lahat. Naaksidente ito noon dahil sa paghahanap sa mag-ina niya at kapag malaman nito na may masamang nangyari sa mga ito, baka lalong lumala ang sitwasyon. Tiyak silang masasaktan si Elias at ayaw nilang mangyari iyon. Lalo na sa sitwasyon nito ngayon na may amnesia. Ano ba ang nangyari dyan sa pinsan natin? Napakabobo niya naman para maniwala sa mga kasinungalingan ng Rebecca na iyan. God, sa lahat ng mga pinsan ko, si Elias na yata ang pinakabobo, nang hihimutok ng bigkas ni Charlotte. Naiinis talaga siya. Wala silang ibang gustong makatuluyan ng pinsan niyang si Elias, kundi si Amery lang. Sinubukan naman nilang pigilan si Elias na ibigay ang buong tiwala kay Rebecca, pero sila pa yata ang lumalabas ng masama. Hindi na din kasi ito nakikipag-communicate sa kanila. Kagaya na lang ngayon, birthday ng uncle nilang si Rafael, pero hindi man lang ito dumating. Mukhang tuluyan nang na-brainwash ang utak nito ng babaeng si Rebecca. They are planning to get married once na makapanganak na si Rebecca. Heist, kahit kami, hindi makapaniwala sa nangyari eh. Kapag may amnesia ba talaga, hindi mo mararamdaman ang tibok ng puso. I mean, wala nang pagkagusto si Elias kay Rebecca, pero bakit nagawa niyang ibahay ito? Seryosong sabat naman ni Charles. Ka-triplet siya ni Charlotte at Christopher. Ako ang naaawa kay Amery na saan na kaya siya. Rafael, wala pa rin ba? Hindi pa rin ba sila mahagilap, sabat naman ni Veronica. Halata sa boses nito ang lungkot. Actually, hindi lang naman siya kay Amery naaawa eh. Mas naaawa siya sa anak ng mga ito. Kung sakaling may masamang nangyari kina Amery sa kamay ng mga kidnappers, mas nakakaawa si Baby Elizabeth. Napakabata pa nito para pagkaitan ng pagkakataon na mabuhay dito sa mundo. Isang buwan na kasi at sa loob ng mahigit isang buwan kay dami na ng mga nangyari. Wish lang nila na sana dumating pa rin ang araw na muling bumalik si Amery. Kahit na matagalan, basta bumalik lang siya ng ligtas. Don't worry, sweetheart, hindi ako titigil hangat hindi sila mahahanap. Kahit na gaano pa katagal hindi ako susuko. Patuloy kong utusan ng imbestigador ko na hanapin siya, kahit na saan, seryosong sagot ni Rafael sa asawa niya. Hinawakan niya pa ito sa kamay para ipakita niya kung gaano siya kasinsero sa kanyang sinabi. Ganito naman kasi talaga ang asawa niya eh. Kapamilya na din ang turing nito kay Amery at nalulungkot din talaga ito sa mga nangyari. Me too. Hindi din ako titigil sa paghahanap sa mga taong dumukot kay Amery at sa bata. Lintik lang ang walang ganti dahil kapag mahuli ko sila, ililibing ko talaga sila ng buhay. Hindi sila dapat pamarisan at ang mga kagaya nilang mga tao dito sa mundo ay hindi na pwedeng magtagal. Baka bukas or makalawa, may mabiktima na naman sila, seryosong sabat naman ni Christopher. Mabuti naman kung ganoon. Kaawa-awa si Amery na kung pati tayo ay susuko sa paghahanap sa kanya. Wala na tayong aasahan pa kay Elias. Napaikot na ni Rebecca ang mundo niya, kaya wala na tayong magagawa pa. Ipagdasal na lang natin na makaalala na siya at maisip niya kung sino ba talaga ang mas mahalaga sa kanya.
Si Amery ba o Rebecca, sabat naman ni Jen. Pero sa kaloob-looban ng puso niya, kahit na anong mangyari, hinding-hindi niya talaga magugutuhan ang Rebecca na iyon. Lintik, sa dinami-dami ng mga babaeng dumaan sa buhay ng pinsan nilang si Elias, kay Rebecca pa talaga nahulog. Sa babaeng walang kwenta at babaeng pariwara. Lahat months later. Katrina, saan ka galing? Ang tagal mong nawala seryoso kong tanong kay Katrina. Kanina pa ako paikot-ikot dito sa gubat para hanapin ito pero hindi ko siya makita. Sa loob ng 6 na buwan, medyo nakabisado ko na din ang buong paligid. Nasanay na din ako sa bagong kapaligiran. AC, tulog pa kasi kayo kanina ni Baby Elizabeth, kaya hindi ko na kayo ginising. Minsan po kasi, lumalabas po talaga ako dito sa gubat para manghingi ng limos at makabili ng mga bagay na kailangan natin. Nakangiti nitong sagot sa akin. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Napatitig pa nang ako sa suot nitong sirasirang damit. Madungis din siya at ang buhok niya akala mo isang bruha. Madumi din ang kanyang mukha. Sabog-sabog ang buhok at kung hindi ko lang kabisado itong si Katrina, baka hindi ko siya makilala. Galing kang syudad at namalimos ka. Katrina, alam mo ba kung gaano kadelikado iyang ginagawa mo? Seryosong tanong sa kanya. Hindi siya sanay sa syudad at kahit na ano pang excuses, babae siya at isang dalagita. Delikado at baka matsyempuhan ito ng mga siraulo sa labas. Huwag po kayong mag-alala, ate. Maingat po ako at kaya ko po ang sarili ko. Siya nga po pala, nakabili ako ng tinapay at damit ni Baby Elizabeth. May matamis din na kakanin kaya naman may pagsasaluhan na tayo mamaya. Nakangiti nitong wika sabay taas ng hawak niyang plastic na may katamtamang laki. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Ang bait talaga nitong si Katrina. Wala na akong masabi. Nakalipas na 6 na buwan na pagtira namin dito sa gubat, siya ang palaging dumidistarte para makakain kami. Alam ko naman na mag-iingat ka pero delikado na ang panahon ngayon. Paano na lang kami ni Baby Elizabeth kung sakaling may masamang nangyari sa iyo sa labas, seryoso kong bigkas. Nilapitan ko pa siya at sinuklay ang magulo niyang buhok gamit ang aking daliri. Thank you sa pag-aalala, ate. Palagi ko po iyang inisiip habang nasa kapatagan ako. Huwag po kayong mag-alala, ate. Hindi ko na po ulitin. Lalo na at nabili ko na po ang gusto kong bilihin sa kapatagan. Nakangiti nitong sagot sa akin, sabay kuha niya ng kung ano sa loob ng plastic. Inilabas niya ang isang magazine, papel at lapis at nakangiting ipinakita sa akin. Kapatagan ang tawag niya sa syudad. Napaka-inosente talaga nitong si Katrina palibhasa, hindi siya nabigyan ng pagkakataon na makihalubilo sa ibang tao. Para talaga siyang babaeng gubat kung kumilos. Ate, gusto ko pong matuto magbasa at magsulat, pwede mo ba akong turuan? Nakangiti niyang bigkas. Lalo akong nakaramdam ng habag para kay Katrina. Sa edad niyang ito, hindi pa rin siya marunong magbasa at magsulat. Hindi pa rin siya nakakaapak ng eskwelahan. Hindi din talaga magandang idea na habang buhay kaming manatili dito sa gubat. Ayaw kong maranasan ng anak kong si Elizabeth ang nararanasan ni Katrina ngayon. Hindi kaya ng konsensya ko. Ate, tingnan mo may dala akong libro. Napulot ko lang iyan. Turuan mo akong basahin iyan ate ha. Nakangiti nitong bigkas nito habang pilit niyang ipinapakita ang magazine. Kaagad naman akong tumang at kinuha na mula sa kamay niya ang nasabing magazine. Naman! Huwag kang mag-aalala, simula bukas, tuturuan na kitang magbasa. Nakangiti kong sambit. Yehey! Thank you, Ate Amery, tuwang-tuwa nitong bigkas at mahigpit na napayakap sa akin. Lalo naman akong nakaramdam ng tuwa. Ang sweet talaga ng batang ito. Ate, ipapasok ko lang sa loob ng kuweba ang mga pagkain tapos titingnan ko si Baby Elizabeth kung gising na, muli nitong bigkas. Pagtango ang naging sagot dahil napako ng ang tingin ko sa magazine na hawak ko. Isang article ang nakasulat doon na siyang naging dahilan kaya hindi ko mapigilan ang maluha. Mabuti na lang talaga at nakapasok na sa loob ng kuweba si Katrina at hindi niya na nakita ang aking pagluha. Elias Villarama Valdez, teeth owner Valdez Medical Center, engaged with Miss Rebecca. Hindi ko na natuloy pang basahin ang nasabing article. Kusa na kasing naglaglagan ang luha mula sa aking mga mata. Bigla akong nakaramdam ng panghihina hanggang sa mabitawan ko ang magazine na hawak ko. 6 na buwan.
6 na buwan lang kaming nawala ni Baby Elizabeth, pero mukhang tuluyan niya na kaming kinalimutan. Elias, ang sama mo. Ang sama-sama mo. Kung alam ko lang na ganito ang gagawin mo sa akin, noon pa man, hindi ko na sana hinayaan pa na mahulog sa iyo. Siguro nga wala na talagang dahilan pa para muling mag-cruise ang landas natin. Siguro nga, tama lang ang naging desisyon ko na manatili sa gubat na ito. Malayo sa lahat. Safe sa mga taong gustong pumatay sa amin. Ate, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nasa ganoon akong sitwasyon nang muling lumabas si Katrina mula sa loob ng kuweba. Karga-karga niya ang anak ko na noon ay nakatitig din sa akin. Nagtataka din siguro ang bata kung bakit umiiyak ako. Wala. Wala ito. May naalala lang ako. Hindi ba't sinabi mo na may tinapay kang nabili? Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Tumango naman ako. Kakainin na natin bago tumigas. Sayang iyon, nakangiti kong sambit. Kaagad namang tumango si Katrina. Okay po Ate Amery, dahil pagkatapos nito, maliligo kami ni Baby Elizabeth sa talon. Ang init sa kapatagan at pawis na pawis ako kanina, nakangiti nitong wika. Kaya nga huwag mo nang ulitin pa na muling lumabas ng gubat, Katrina. Bukas na bukas din kailangan mong mag-focus. Tuturuan na kitang magbasa at magsulat para hindi ka maluko ng kahit sino. Si panahon ngayon, mahirap nang magtiwala kahit kanino, kaya dapat lang na mag-ingat ka, nakangiti kong sambit. Opo, Promise, mag-iingat po ako. Kayo na ni Baby Elizabeth ang pamilya ko at ayaw ko pong mag-aalala kayo sa akin. Nakangiti nitong sambit. Umiiyak na naman po kayo. Kasalukuyan akong nakaupo dito sa tabing ilog habang nakatitig sa kawalan. Mula sa aking kinaupuan, naririnig ko kanina ang tawanan nila Baby Elizabeth at Katrina. Kay bilis lumipas ng 3 taon. Feeling ko natulog lang ako at nang magising ako, heto na. Malaki na ang anak ko. Hindi na siya baby at lumaki siya dito sa gubat na hindi man lang kami nahanap ng ama niya. Yes, kahit na nabasa ko noon sa isang magazine na engaged na si Elias kay Rebecca, umaasa pa rin ako na hindi siya titigil sa paghahanap sa amin. Nagagawa siya ng paraan para mahanap niya kaming mag-ina pero mukhang malabo na ang lahat. Sa takot ko noon, nawalan na din ako ng kumpiyansa sa sarili ko na lumabas ng gubat. Hanggang sa hindi ko na namalayan pa ang mga taon na lumipas. Na nandito pa rin pala ako habang unti-unti nang lumalaki ang anak ko. 5 buwan na lang ang bibilangin at magpo 4 years old na si Baby Elizabeth. Ni sa hinagap, hindi ko akalain na makakasurvive kami dito sa gubat. Na napalaki ko ng maayos ang anak ko. Nanay, Deli, are you crying po ba? Narinig kong tanong ng malambing na boses na anak ko. Magaling na siyang magsalita. Mapatagalog man or English dahil sabay ko na silang tinuturuan ngayon ni Katrina. Ha? Umiiyak ba ang nanay? Hindi naman pilit ang ngiti sa labi na sagot ko. Pasimple ko pang pinunasan ang luha mula sa aking mga mata. Ate, kagabi pa po mataas ang lagnat niyo. Parang gusto ko pong magpaalam sa inyo na ibibili na kita ng gamot sa syudad. Baka kasi lumala pa iyang nararamdaman niyo seryosong wika naman ni Katrina. Totoo naman din talaga ang sinabi niya. Ilang araw na akong may lagnat. Hindi na umiepekto sa katawan ko ang mga halamang gamot na iniinom ko na matatagpuan lang din dito sa gubat. I think, kailangan ko na din talaga ng attention medical. Huwag kang mag-alala, Katrina, kaya ko pa naman ang sarili ko, pilit ang ngiting sagot ko. Pero ate, nag-aalala na ako sa iyo. Paano kung lumubha iyang nararamdaman mo? Seryoso niyang tanong. Hindi naman ako nakaimik. Ayaw ko pong mapahamak ka. Sana po gumaling na kayo, muli nitong bigkas. Huwag kang mag-alala, gagaling ako, nakangiti kong sambit. Hindi naman ito nakaimik bagkos pinulupot nito ang kanyang 2 kamay sa braso ko at sumandal siya sa akin. Ang anak kong si Baby Elizabeth naman ay yumakap mula sa likuran ko. Sa totoo lang, silang 2 na lang talaga ang nagpapalakas sa akin. Parang kapatid ko na ang turing ko dito kay Katrina. Kung sakaling dumating man ang panahon na aalis na kami dito sa gubat, isasama at isasama ko talaga siya. Nanatili kami sa ganoong posisyon ng ilang sandali. Walang ni isa man ang nagsasalita sa amin at tahimik lang ang nakatitig sa kawalan. Kat, mauna na kayo ni Elizabeth sa kuweba, may kukunin lang akong halamang gamot, maya-maya nakangiti kong sambit.
Sasamahan ka na lang namin, ate, sagot naman kaagad ni Katrina. Hindi na. Kaya ko naman na eh. Nasa may isa pa lang naman iyon at huwag kang mag-aalala, kabisado ko na ang gubat, nakangiti kong sambit. Nanay, gutom na po ako, narinig ko namang sambit ni Elizabeth. Muli akong napatingin kay Katrina. Sige ate, ako na ang bahala kay Elizabeth. Mag-ingat ka. Sumunod ka agad kayo sa amin para makakain ka na din, nakangiti nitong sambit. Tumango naman ako. Nang tuluyan nang makaalis sila Katrina at Elizabeth, nag-umpisa na din akong maglakad. Patungo ako sa may ilog para kumuha ng halamang gamot. Sa nasabi ko na, kabisado ko na ang lugar na ito dahil sa mahigit 3 taon kong pagtira dito. Nasa gitna kami ng gubat at never pa akong nakakita na may nangahas na mga tao na pumasok dito. Iyon ang akala ko dahil habang naglalakad ako, hindi ko mapigilan ang mapaiktad sa gulat nang may biglang nagsalita sa likuran ko. Hindi ko mapigilan ang makaramdam ng takot. Hello? Sino ka? Miss, wika pa nito. Mariin kong naipikit ang aking mga mata. Sobrang kinakabahan ako. Sino sila? Bakit may mga tao dito sa gubat? Look, hindi kami masasamang tao. Ano ang ginagawa mo dito sa lugar na ito? Private property ito, miss, at trespassing ka na dito, muli nitong bigkas. Trespassing? May-ari ang gubat na ito. Kailan pa? Dito ako nakatira, maiksi kong bigkas. Pagkatapos noon, dahan-dahan ko nang inihakbang ang aking mga paa paalis. Sana lang talaga hindi sila masasamang taon. Kung trespassing na kami sa gubat na ito, kailangan ko na nga sigurong pagplanuhan na makaalis na kami. Siguro naman nakalimutan na ako ng mga kidnappers. Siguro naman hindi na din nila ako hinahanap. Kagaya na lang nagpaglimot sa akin ang taong akala ko mahal-mahal ako. Miss, huwag ka na munang umalis. Mag-uusap pa tayo. Bakit dito kayo nakatira gubat ito? Saka, delikado dito muli nitong bigkas pero hindi ko na pinakingan pa. Kumaripas na kasi ako ng takbo Sa panahon ngayon, mahirap nang magtiwala. Lalo na at nandito kami sa gitna ng kagubatan. Shit, diwata ba iyon, pare? Seryosong bigkas ng kasama ni Christopher sa pangangaso. Yes siya, Christopher Villarama. Isa sa mga triplets na magkapatid na sila Charles at Charlotte. Anak ng mag-asawang Carmela at Charles Villarama. Isa sa mga apo ng namayapang mag-asawa na sila Gabriel Villarama at Carissa Perez. Diwata. May diwata sa gubat na ito. Ano ka ba naman, walang diwata? Tao iyong nakita natin, seryosong sagot naman ni Christopher sa kaibigan niya. Kakabili lang niya sa nakabuyang niyang na property na ito na matatagpuan sa Rizal. Actually, basta niya na lang binili pero wala pa naman siyang concrete plan kung ano ang gagawin niya dito since gubat nga at maraming mga hayop ang nasa paligid. Nanghihinayang din kasi siyang sirain ang gubat para lang tayuan ng mga istruktura. Hindi na kailangan. Talagang biniili niya lang ito sa dalawang may edad ng mag-asawa dahil hindi na daw nila ito maaasikaso. Well, kitang-kita naman ang ebidensya. Sobrang sukal ng buong paligid at naglalakihan na ang mga puno. Kaya nga nagpa siya silang magkakaibigan na dito na lang mangaso. Kaysa naman lumayo pa sila. Sino ang babaeng iyon? Tara, habulin natin. Delikado na ang bahagi ng gubat na ito sabat naman ni Owen. Ang bilis tumakbo ng babae patungo sa kasukalan. Puro puno at mga halamanan kaya malabo na din nilang mahanap ito. Ganoon pa man, nagpa siya na din si Christopher na bakit nga hindi nila subukan na habulin ito. Mabilis na nilang inihakbang ang mga paa nila. Mas pumasok na sila kasukalan. Panay din ang palingalinga nila sa pag-asang makita pa nila ang babae. Miss, nasaan ka? Huwag kang matakot sa amin mga kaibigan kami, tawag naman ni Owen dito. Nag-etso pa nga ang boses nito sa kabuuhan ng gubat. Baka naman multo lang iyon? Ang alam ko kasi, marami nang naisalvage sa lugar na ito. Hindi ko nga akalain na bibilihin mo ito, pare, seryosong bigkas naman ni Jake. Multo? Sa katanghali ang tapat, may mutlo dito sa lugar na ito. Imposible, seryosong niyang sagot sa mga kakibigan niya. Nagpapalinga-linga na din siya sa buong paligid. Umaasa siya na sana mahanap ang babae at nang matulungan man lang. Sa nakita niya kanina, parang totoo ang sinabi ng babae na dito siya nakatira.
Halata sa damit nito at sa mahaba nitong buhok na halos sumayad na sa lupa. Shit, bigla tuloy siyang nag-aalala, paano nga ba kung may komunidad na pala dito sa loob ng gubat? Pag-aari niya na ito eh. Mukhang wala na pere. Ang mabuti pa, hayaan na natin. Nadelay na ang pangagaso natin eh. Ayaw yata ng babaeng iyon na tulungan siya, kaya hayaan mo siya, wika naman ni Oliver. Sabagay, kanina pa pala sila paikot-ikot pero wala nang indikasyon na nasa paligid lang ang babae. Sa lawak ng kagubatan, baka nga nagsasayang lang sila ng oras at nakalayo na ito. Napasya na silang ituloy ang pangangaso. Tama si Oliver, baka nagsasayang lang sila ng oras sa paghahanap sa babaeng iyon. Nagpasya silang libutin ang gubat. Ilang oras din silang naglibot-libot nang may nakitang baboy ramo si Jake at kaagad niya iyong binaril. Magaling sa baril si Jake kaya nasapul niya ito. Takbuhan kami palapit sa baboy ramo nang napansin namin na bumulagta na ito. Shit, jackpot, tuwang-tuwa na bigkas ni Jake, hinaplos-haplos pa nito ang wala ng buhay na hayop. Ano ang gagawin natin? Dito na lang din natin ito katayin? May napansin akong talon kanina, sabat naman ni Owen. Nagpasya na nga silang buhatin ang huli nila para sa talon na lang sila tumambay. Hindi naman ito ang unang beses na nakahuli sila ng baboy ramo. Nakahiligan na nilang apat ang manghont ng kung ano-ano sa gubat. Pampalipas oras at pangtanggal stress. Sawa na silang apat sa kakatambay sa bar, kapag weekend, kaya naman nahiligan na din nila ang mangaso. Iyon nga lang, pagdating nilang apat sa talon, kaagad na din naman nilang inumpisahan na katayin ang huli nila. Nagboluntaryo na siya na magpadingas ng apoy. Habang ginagagawa niya iyon, mula sa kung saan biglang may nahagip ang paningin niya. Isang babae na tumatakbo patungo sa kung saan. Mabilis na napatayo si Christopher. Titig na titig siya sa babaeng tumatakbo na akala mo may humahabol dito. Hindi na siya nakatiis pa at kaagad niyang inihakbang ang kanyang mga paa para sundan ito. Narinig niya pa ang pagtawag sa kanya ng mga kasamahan niya pero hindi niya napinansin pa. Namalayan niya na lang na sinusundan niya na ang naturang babae. Sa pagkakataon na ito, hindi niya nahahayaan pa na makawala ang babaeng iyon. Pag-aari niya na ang lugar na ito at hindi siya papayag na may titira dito. Maliban sa sobrang delikado ang paligid baka mahirapan na din siyang paalisin ang mga ito kung sakaling kailangan niya nang i-develop ang naturang lugar. Patuloy sa paghabol si Christopher sa babaeng nakita niya. Hindi siya papayag na makawala ito sa paningin niya. Hindi siya papayag na basta na lang itong makalayo. Kailangan niya itong makausap. Kailangan niya itong makaharap. Samantalang, takot naman si Katrina habang patuloy siya sa pagtakto. Balak niyang pumunta sa syudad para mamalimos at makabili ng gamot para sa ate Amery niya. Naaawa kasi siya dito. May sakit ito at ayaw niya nang lumala pa iyon. Alam niyang matagal na siyang pinagbabawalan ng ate niya na lumuwas ng syudad pero sa sitwasyon ngayon, kailangan niya na talagang kumilos. Lalo na at hindi din talaga siya papayag na mapahamak ito. Simula nung dumating dito sa gubat si ate Amery itinuring niya na itong hindi iba sa kanya. Hindi man niya ito kadugo pero napamahal na siya dito. Parang kapatid na nga din ang turing niya dito eh. Lalo na at hindi ito nagsasawa na turuan siyang magsulat at magbasa. Wait! Who are you? Saan ka pupunta? Patuloy sa mabilis na paglakad niya si Katrina nang may biglang nagsalita mula sa likuran niya. Wala sa sariling dahan-dahan siyang napalingon at kaagad na namilog ang mga mata niya sa gulat nang sumalubong sa paningin niya ang mukha ng isang lalaki. Nakatutok sa kanya ang hawak nitong baril. Hindi niya tuloy maiwasan na makaramdam ng matinding takot. Sino ka? Seryosong tanong naman ni Christopher sa babaeng kaharap niya. Sa wakas, nahabol niya din ito. Napansin niya pa nga ang takot na kaagad na rumihistro sa mga mata nito habang nakatitig sa hawak niyang baril. Anong ginagawa mo dito sa lupain na pag-aari ko? Seryosong tanong niya ulit sa babae. Hindi ba siya nagsasalita? Babaeng gubat ba siya? Mukhang babaeng gubat siya dahil ang kasuotan niya ay galing payata sa balat ng kahoy. May tsinelas nga siya pero pudpud na at hindi magkapareho. Nakapuyod ang mahaba nitong buhok. Maputi din ito at napaka-inosente tingnan ang maganda nitong mukha. Mukhang hindi ito ang babaeng una nilang nakita kanina. Kung ganoon may mga nakatira nga sa gubat na ito. Sa hindi niya malamang dahilan, hindi niya maalis-alis ang pagkakatitig sa naturang babae.
Shit, totoo ba ang diwata? Talaga bang magaganda sila? Walang duda, walang bahid na make-up or pampaganda na makikita sa mukha ng babaeng nasa harapan niya pero napakaganda nito. Mamula-mula din ang labi nito at magaganda ang mga mata. Matangos ang ilong at kitang-kita niya ang hubog ng katawan nito sa simpleng kasuotan lang. Miss, magtititigan na lang ba tayo dito? Sabi ko, sino ka? Muling tanong ni Christopher dito. Nakikita niya pa rin sa mga mata nito ang takot at ilang saglit lang kaagad niya na ding naibaba ang hawak niyang baril nang mapansin niyang lumuluha na ito. Hey, teka lang, hindi ka ba marunong magsalita? Naiinitindihan mo ba ako? Bakit ka umiiyak? Seryosong muling tanong niya dito. Ano bang klaseng babaeng ito? Wala naman siyang ginagawa ah. Hindi niya naman ito sinaktan pero bakit umiiyak? Patawad po, mahinang bigkas ni Katrina. Hindi siya sanay makipag-usap sa isang estranghero, kaya iyon lang ang namutawi sa bibig niya. Natatakot siya dito dahil may hawak itong baril. 3 years ago pa siya nakakita ng lalaki na pumasok dito sa loob ng gubat na may dalang baril. Iyon din iyong pagkakataon na nakita niya si Ate Amery sa may balon kaya hindi niya maiwasan na matakot sa isiping baka isa siya sa mga lalaking iyon. Huwag kang umiyak. Wala naman akong balak na gumagawa ng masama eh. Look, pag-aari ko ang lupain na ito, ano ang ginagawa mo dito? Seryosong muling tanong ni Christopher sa dalaga. Sa hindi niya malamang dahilan, bigla siyang nakaramdam ng habag para dito. Hindi niya alam siguro dahil napaka-inosente tingnan ang mukha nito. Napansin niya pa nga na kaagad nitong pinunasan ang luha sa mga mata. Tapos sumigok-sigok pa ito bago muling nagsalita. May sakit ang ate ko. Kailangan kong lumuwas ng syudad para bumili ng gamot. Bigkas nito na labis na ikinagulat ni Christopher. May tribo bang nakatira sa lupain na ito? 8? May mga kasama ka dito? Seryosong tanong ni Christopher. Tuluyan na nga niyang itinago ang kanyang hawak na baril. Mukhang doon kasi takot ang babae kaya hindi ito masyadong nakakapagsalita. Nahuhuli niya na palagi itong tumitingin sa hawak niyang baril. Opo ang ate ko. Huwag niyo po kaming saktan. May sakit po kasi ang ate ko, muli nitong bigkas. Naluluha na naman ang dalaga at sa hindi malamang dahilan, biglang nakaramdam ng habag si Christopher para sa isang babae. Hindi niya maintindihan ang sarili niya. Hindi niya kasi talaga maalis-alis ang pagkakatitig dito eh. Hanggang ngayon, na-amaze pa rin siya sa kagandahan nito. Hindi siya tunay na diwata. Tunay siyang tao at gusto niya itong tulungan. Delikado dito na tumira sa gubat. Babae pa man din at maganda at baka mapagsamantalahan. Shit, diwata nga. Nahuli mo siya, pare, nasa ganoon kaming sitwasyon nang siyang nagsidatingan naman ang mga kaibigan ko. Napansin niyang takot na paatras ang babaeng kaharap niya, kaya wala na siyang sinayang na sandali, inisang hakbang niya ang pagitan nila ay hinawakan niya ito sa braso. Baka makawala ulit eh. Mahirap na. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako, narinig niyang bigkas ng babae. Nagpupumiglas pa ito. Ramdam niya din sa boses nito ang matinding takot. Ano ba kayo? Bakit ba kayo biglang lumapit? Bulyo ni Christopher sa mga kasama niya. Alangan namang hindi kami lalapit kasama ka namin, sabat naman ni Jake. Hindi na ito pinansin pa ni Christopher bagkos binalingan niya ng tingin ang babae. Gusto niya sana itong pakalmahin pero hindi niya naman alam kung papaano. Kung takot ito sa akin kanina, mas natakot pa yata ito sa presensya ng mga kaibigan niya. Miss, relax. Hindi kami masasamang tao. Tutulungan kita. Tutulungan ka namin para sa gamot ng ate mo, seryosong bigkas ni Christopher dito. Naramdaman niya naman na tumigil na sa kakapiglas ang dalaga. Mukhang mahal nito ang kanyang ate dahil tumigil ito sa kakapiglas pagkatapos niyang sabihin na bibili sila ng gamot. Talaga? Tutulungan niyo kami, naluluha nitong tanong. Hindi na mapigilan pa ni Christopher ang pagguhit ng nakakaunawang ngiti sa labi. Yes, tutulong kami. Hindi kami masasamang tao. Hindi ka namin sasaktan. Tutulungan namin ang ate mo sa sakit niya, seryoso niyang bigkas habang hindi niya pa rin inaalis ang pagkakatitig niya dito. Kahit siguro buong buhay niya itong titigan hindi siya magsasawa. Talaga bang tutulungan mo kami? Hay, hindi ba kayo masamang tao? Seryosong tanong ni Katrina sa mga kaharap niya. Wala na siyang pagpipilian pa.
Gustuhin man niyang umiwas sa mga lalaking nasa paligid niya, pero natatakot naman siya sa kalagayan ng ate Amery niya ngayon. Kasalukuyan itong nagdedeliryo sa taas ng lagnat at sa mga sandaling ito, kailangan niyang sumugal para sa kapakanan nito. Hindi niya kayang makita na nasa ganoong kalagayan ang taong naging kasama niya na sa loob ng 3 taon. Naman, mababait kaming tao at pwede mo kaming pagkatiwalaan, seryosong sagot ng lalaking kaharap niya. Hindi niya tuloy maiwasan ng patitig dito. Unang kita pa lang niya sa lalaking ito kanina, sobrang lakas na ng kabog ng dibdib niya. Pinaghalong damdamin ang lumulukob sa buo niyang pagkatao, kinakabahan niya at the same time hindi niya maiwasan na makaramdam ng kung anong estrangherong damdamin sa puso niya. Wala na akong ibang maasahan kundi kayo lang. Ayaw ko siyang mapahamak. Siya na lang ang meron ako kaya sana tulungan niyo po siya, muling bigkas ni Katrina. Samantalang hindi naman maiwasan na makaramdam ng pagkahabag ni Christopher sa babae. Nakikita niya kasi sa maganda nitong mukha ang takot at pagkalito. Siguro, hindi ito sanay na makipag-usap sa mga estranghero na kagaya nila. Ano ang pangalan mo? Seryoso niyang tanong dito. Napansin niyang kaagad itong nagpunas ng luha sa mga mata bago sumagot. Katrina, mahina nitong bigkas sabay iwas ng tingin. Napansin niyang napatingin ito sa mga kaibigan niya na kanina pa rin nakamasid kaya muli siyang nagsalita. Nice name. Now, Katrina, sabihin mo sa amin paano ka namin matutulungan, seryosong muling tanong niya dito. Ang ate ko. May sakit siya ngayon at kailangan niya ng gamot, naluluha na naman itong sagot. Hindi naman maiwasan na makaramdam ng pagkahabag si Christopher dito. Mukhang mahal na mahal nito ang kanyang ate, dahil naluluha ito sa tuwing nagkikwento ito kapag nababangit niya ang ate niya. Ano pa ang hininintay natin dito? Nasaan ang ate mo at nang matingnan namin ang kalagayan niya at madala natin sa hospital, seryoso niyang sagot. Napansin niyang kaagad itong tumango at nag-umpisa ng naglakad paalis, kaagad naman nila itong sinundan. Pare, tunay na tao ba iyan? Baka mamaya iligaw tayo niyan narinig pang ang sambit ni Christopher ng kaibigan niyang si Owen. Nasa likuran niya ito habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa babaeng nasa harapan nila. Mukhang sanay talaga ito sa gubat dahil ang bilis nitong maglakad kahit na medyo masukal ang buong paligid. Ulol! Ayan ka na naman sa diwata. Kayong tatlo, mag-behave kayo. Halatang hindi siya sanay sa tao, kaya huwag kayong magpakita ng hindi ka nais-nais na pag-ugali sa kanya. Mahina din ang boses na sagot niya dito. Ayaw niya kasing marinig ni Katrina ang pinag-uusapan nila ito. Baka matakot at tumakas na naman. Siya nga pala hindi ba't doktor iyang si Oliver? Muli niyang tanong sa mga kaibigan niya. Yes, pero hindi pa ako pasado sa board exam, wala pang lisensya, kaya huwag mong asahan na may maitulong ako. Sabat din naman kaagad ni Oliver sa kaibigan niya. Hindi naman mapigilan ni Christopher ang mapailing. Ano nga ba ang maasahan niya? Wala naman itong ibang ginagawa sa buhay, kundi ang magliwaliw at pumatol sa kani-kaninong babae. Ang dami ng kurso na kinuha nito pero ni isa wala pang nakuhang diploma. Halos 5 minuto din silang walang hinto sa paglalakad sa kasukalan nang makarating sila sa may bunganga ng kuweba. Hindi pa nga nila maiwasan na magulat nang may biglang lumabas na isang batang babae mula sa loob. 8. Ate Katrina. Si Nanay. Si Nanay po, wika ng matinis nitong boses. Parang hindi sila napapansin nito at basta na lang nitong hinawakan sa kamay si Katrina at hinila papasok sa loob ng kuweba. Dito sila nakatira? Sa kuweba, mahina niyang sambit. Pagkatapos noon, binalingan niya ang kanyang mga kaibigan bago siya nagsalita. Dito lang kayo. Ako na muna ang papasok loob para makita ko kung anong meron, seryoso niyang bigkas. Ingat ka, pare. Hindi pa natin masyadong kabisado ang lugar at baka may iba pa siyang mga kasama sa loob. Sumigaw ka lang kapag may hindi ka nais-nais na mangyayari, seryosong sagot ni Jake. Tumango lang siya at mabilis na siyang pumasok sa loob ng kuweba. Pagkapasok niya sa loob, hindi niya maiwasan na magulat nang tumampad sa mga mata niya ang hitsura ng loob ng kuweba. Nagmistula itong isang maliit na bahay dahil sa mga nakikita niyang kagamitan. Hindi niya ma-imagine kung paano nabubuhay dito sa loob ang isang tao. Naglakad pa siya papasok hanggang sa matanaw niya si Katrina sa pinakadulo. Nakaupo na ito sa parang papaghabang hawak nito sa kamay ang batang sumalubong kanina.
Naglakad pa siya palapit at hindi niya mapigilan na mapakunot noo nang mapansin niya ang babaeng nakahiga sa papag. Nakatigilid dito ng higa paharap sa kanya, kaya naman nasilayan niya kaagad ang familiar nitong mukha at hindi niya maiwasan na magulat nang makilala niya ito. Mary, mahina niyang bigkas. Napansin niya namang napatingin sa kanya ang naturang babae at kitang-kita niya ang pagkagulat sa mukha nito habang nakatitig din sa kanya. Hindi nga siya maaring magkamali. Sa ipinakitang reaksyon ng babae ngayon, alam niyang natagpuan niya na si Mary. Ang dating fiancé ng pinsan niyang si Elias. Hindi ko alam kung ano ang hangyayari sa akin at imbes na gumaling ako, lalo akong inapoy ng lagnat. Sobrang naaawa ako kay Katrina dahil alam kong nag-aalala na ito sa kalagayan ko. Ilang beses na din ako nitong kinulit at nagpaalam na lalabas daw ng gubat para mabilhan ako ng gamot pero hindi ako pumapayag. Ayaw kong ilagay sa alanganin ang kaligtasan ni Katrina. Hindi siya sanay sa kabihasnan at baka mapahamak lang siya. Nagising ako na tanging si Elizabeth lang ang nasa tabi ko. Wala si Katrina kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot. Baka kasi hindi ito nagpapigil at lumabas na ng gubat eh. Nasaan ang ate Katrina mo, anak? Malumanay kong tanong sa anak kong si Elizabeth. Lumabas po nanay. Sabi po niya, kukuha lang daw siya ng pagkain, bibong sagot naman ng anak ko. Malungkot naman akong napangiti. Kung hindi sana ako nagkasakit, dalawa sana kami ni Katrina ngayon ang naghahanap ng pagkain namin. Kanina pa ba siya umalis? Muli kong tanong. Opo, magalang naman na sagot ng anak ko. Kaagad namang gumuhit ang malungkot na ngiti sa labi ko. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, pinuproblema pa namin ni Katrina ang ipapainom naming gatas sa kanya, tapos heto na siya ngayon. Malaki na siya. Napalaki namin siya ni Katrina ng bibo at malusog sa kabila ng hirap ng buhay dito sa gubat. Sa naisip kong iyon, hindi ko na namalayan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Feeling ko ang duwag-duwag ko. Sa takot ko, nawalan ako ng kumpiyansa sa sarili ko na muling lumabas ng gubat para ipaglaban ang karapatan ko. Hinayaan kong lumaki si Baby Elizabeth dito sa gubat. Ipinagkait ko sa kanya ang mabuhay ng marangya sa syudad. Isa akong doktor at wala man lang akong ginawa para maibigay ko lahat ng pangangailangan niya. Nanay, bakit po kayo naggilis eh? Masakit po ang ulo niyo. Kaagad akong nagpahid ng luha mula sa aking mga mata nang marinig ko ang naiiyak na din ng boses ng anak ko. Pilit naman akong umiti sa kanya. Hind! Nakatulog na si nanay at maayos na ang kalagayan ko. Mahina kong sambit kahit na ang totoo. Sobra pa rin akong nakakaramdam ng panghihina. Feeling ko may infection ako sa katawan at kailangan ko na talaga ng attention medical. Kailangan ko nang makainom ng antibiotic. Labas po ako, nanay. Titingnan ko po si ate sa labas, narinig kong muling wika ni Elizabeth, kaya kaagad na din akong tumango. Wala na akong lakas pa na pigilan siya. Sandali lang naman sa labas si Baby Elizabeth, dahil muli itong bumalik na kasama niya na ang halatang nag-aalalang si Katrina. Ate, kumusta? Kaagad na tanong naman ito sa akin. Pilit naman akong umiti sabay iling. Matalino si Katrina at kahit nasabihin ko sa kanya na okay ako alam kong hindi siya maniniwala sa akin. Ate, may nakausap akong mga tao kanina sa labas. Tutulungan daw nila tayo, mahina niyang bigkas. Kaagad namang namilog ang mga mata ko sa gulat. Ano ang sabi mo? Mga tao. Nanghingi ka ng tulong sa mga tao, seryosong tanong ko. Hindi ko mapigilan ang makaramdam ng matinding pag-aalala hanggang sa dumako ang paningin ko sa lalaking naglalakad palapit dito sa amin. Kaagad na namilog ang mga mata ko sa gulat nang makilala ko ang nasabing lalaki. Ano ang ginagawa niya? Ano ang ginagawa ni Christopher Villarama dito sa gubat? Mary, narinig ko ding tawag nito sa pangalan ko. Hindi ko na napigilan pa ang maluha. We are safe. Alam kong simula ngayong araw, safe na kami. Lalo na sila Katrina at Elizabeth. Anong nangyari? Bakit? Mary, anong ginagawa mo sa lugar na ito? Puno ng pagtataka sa boses na tanong ni Christopher sa akin. Lalong nag-uunahan sa pagpatak ang luha sa aking mga mata. Hindi man si Elias ang nakahanap sa amin pero masaya pa rin ako dahil kahit ano ang mangyari, alam kong hindi niya ako pababayaan. Lalo nakadugo niya ang anak ko. Mahabang istorya. Ikaw, ano ang ginagawa mo dito? Mahina ang boses na tanong ko sa kanya.
Wala nang time para mag-usap tayo. Hindi maayos ang kalagayan mo at kailangan mong madala sa hospital sa lalong madaling panahon, seryoso niyang sagot sa akin. Malungkot akong napangiti. Delikado ang buhay naming mag-iina sa labas ng gubat. Pinagbantaan kami noon ng mga kidnappers na kapag makita nila kami, papatain nila kami ng anak ko. Christopher, nakikiusap ako sa iyo, kahit na ano ang mangyari, alagaan mo at protektahan mo ang anak ko. Umiiyak kong sambit. No. Huwag mong isipin ang tungkol sa bagay na iyan dahil hindi ko hahayaan na mapahamak ka. Matagal na panahon ka naming hinanap at ngayong nandito ka na, hindi na kami papayag na may mangyaring masama sa inyong mag-ina. Poprotektahan ka ng angkan namin sa abot ng aming makakaya, seryoso niya ding sagot sa akin. Lalong nag-uunahan sa pagpatak ang luha mula sa aking mga mata. Ang kanyo ay nag-aalala sa akin pero hindi nakasama si Elias doon, di ba? Kinalimutan niya na kami. Kinalimutan niya na din ang anak namin, hindi ko na maiwasan pang tanong dito. Napansin kong natigilan naman siya, kasabay ng lungkot na kagad na gumuhit sa mga mata niya. Mary, hindi pa katapusan ng mundo. May anak ka na dapat mong alagaan kaya huwag kang panghinaan ng loob, nakangiti nitong bigkas. Pagkatapos noon, walang pag-aalinlangan na basta niya na lang akong binuhat para ilabas dito sa kuweba na naging tahanan ko na din sa loob ng 3 taon. Parang panaginip lang ang lahat dahil namalayan ko na lang na walang pag-aalinlangan na pinagtulungan nila akong buhatin palabas ng gubat. Tahimik lang din na nakasunod si Katrina habang karga naman ng isa pang lalaki ang anak kong si Elizabeth. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon lalabas ako ng gubat at aminado ako sa sarili ko na masaya ako. Siguro tama na ang pagtatago at kailangan ko nang harapin ang totoo kong buhay na naghihintay sa akin sa kabihasnan. Alam kong mabigat ako. Nararamdaman ko iyan dahil salit-salitan nila akong binubuhat nila Christopher at 3 niya pang mga kaibigan. Nahihiyaman ako pero kailangan kong kapalan ang mukha ko. Saka na lang siguro ako babawi sa kanila kapag magaling na ako. Pagkatapos ng halos 3 oras na paglalakad sa wakas narating din namin ang pinakabukana ng gubat kung saan nakaparada ang mga sasakyan nila. 2 sasakyan kaya kaagad nila kaming isinakay at itingkabo nila ako sa pinakamalapit ng hospital. Ate Mary, relax lang po kayo. Malapit na po kayong magamot, narinig ko pang sambit ni Katrina. Katabi ko siya dito sa likurang bahagi ng sasakyan habang nakasandal ako sa kanya. Sa totoo lang, sobrang nanghihina ako. Si Baby Elizabeth naman ay kandong pa rin ang lalaki na sa naalala ko, Oliver ang pangalan. Katabi sila ni Christopher na siyang nagda-drive, samantalang ang 2 pa nilang kaibigan ay nasa kabilang sasakyan. Ano ba talaga ang nangyari, Mary? Bakit hindi ka man lang tumawag sa amin, narinig kong taong ni Christopher sa akin. Malungkot akong napangiti. Masyado akong natrauma sa mga nangyari. Kung hindi ko nakatakas, baka habang buhay mo na kaming hindi makikita, seryosong sagot ko. At iyon ang dahilan kaya natiis mong tumira sa gubat na kayo-kayo lang. 3 taon kang nawala at alam mo bang sa loob ng 3 taon na iyon ay kay dami ng mga nangyari, muling tanong niya sa akin. Yes, nabalitaan ko at alam kong wala na akong babalikan pa, naluluha kong sagot. Hindi naman siya nakimik. Masaya na siya kay Rebecca at wala akong plano na guluhin ang pagsasama nila. Kinalimutan niya ang tungkol sa amin ng anak ko, kaya dapat lang nakalimutan na din namin siya. Para sa katahimikan ng lahat, muli kong bigkas. So, ganoon lang ba kadali? Isusuko mo na siya na hindi mo man lang susubukan na ipaglaban siya, seryosong tanong niya sa akin. Bakit may dapat pa ba akong ipaglaban? Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko na siyang binigyan ng chance, pero paulit-ulit lang akong nasasaktan. Hindi ko na kaya pa. Ayaw ko na. Sawang-sawa na ako sa magulong pagsasama at siguro magiging masaya na lang ako na kasama ko ang anak ko, umiiyak kong sambit. I-understand at ako na mismo ang humihingi ng sorry sa mga nangyari. I am sorry kung nasaktan ka man niya ng sobra. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako na handa kang tulungan para makabangon, mahina niyang sambit. Mariin ko namang naipikit ang aking mga mata at hinayaan ko na ang luha ko na dumaloy patungo sa aking pisngi. Pangako ko sa sarili ko na ito na ang last na iiyak ako. Para sa magandang kinabukasan nila Katrina at Elizabeth, lalaban ako. Ayaw ko nang maging mahina. Pagod na din akong magtago. Maayos naman kaming nakarating ng hospital.
Hindi lang ako ang kaagad na inasikaso ng mga doktor pati na din si Baby Elizabeth at Katrina. Matagal na panahon kaming nanatili sa gubat kaya kailangan talaga naming matingnan ng mga eksperto para masiguro ang lagay ng kalusugan namin. Lumabas sa pagsusuri na mayroon akong impeksyon sa katawan kaya pabalik-balik ang lagnat ko. Kinunan ako ng dugo at nalaman din namin na kulang ako ng white blood cell. Ganoon pa man, alam kong magiging maayos din ang kalagayan ko. Sa lahat ng oras palaging nakaalalay sa amin si Christopher. Pati na din ang tatlo niya pang mga kaibigan na sila Jake, Owen at Oliver. Sa halos isang linggo ko na pananatili ng hospital kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko. Muling bumalik ang dati kong lakas na labis na ikinatuwa nila Katrina at Baby Elizabeth. Ate, ang ganda pala dito. Kapag magaling ka na, babalik pa ba tayo ng gubat? Nakangiting tanong ni Katrina sa akin. Kaagad naman akong umiling. Hindi na. Dito na tayo, hindi na tayo babalik doon, nakangiti kong sambit. Talaga po nanay? Wow, ang galing. Gusto ko po dito kasi maraming toys, nakangiting sabat naman ni Baby Elizabeth. Nakaupo ito sa sofa habang nasa harapan nito ang iba't ibang klaseng laruan na regalo nila Christopher at mga kaibigan nito. Halos araw-araw nila akong dinadalaw dito sa hospital at kung ano-anong mga pasalubong ang dala nila sa amin. Lalo na kay Baby Elizabeth. Kagaya na lang ngayon, bisita ko ulit ngayon si Christopher, kasama ng kaibigan nitong si Oliver. Kung ano-ano na naman ang dala nilang dalawa para kina Katrina at Elizabeth. Tuluyan man kaming kinalimutan ni Elias, at least nagkaroon naman kami ng bagong karamay at mga kaibigan. I already talked to your doctor. Sinabi niya sa akin na pwede ka na daw makalabas ng hospital, seryosong wika ni Christopher sa akin. Ito pala ang isa sa mga pakay niya sa pagdalaw niya sa akin ngayong araw. Hindi ko mapigilan ang mapatingin kay Baby Elizabeth nang bigla na lang itong nagpakandong kay Oliver. Napansin ko na simula noong nailigtas nila kami sa gubat, nagiging malapit si Elizabeth kay Oliver since ito ang may karga noon sa kanya noong nilisan na namin ang gubat. Okay, pero bago iyan, pwede bang pahiramin mo ako ng cellphone mo? Gusto kong tawagan ang kapatid ko. Si Kuya Luis, seryosong bigkas ko. Kaagad niya namang iniabot sa akin ang kanyang cellphone. Si Luis Delgado, seryosong tanong niya. Kaagad naman akong tumango. Kilala mo siya, tanong ko. Yes, of course katandem ko siya sa paghahanap sa iyo at sa paghuli sa mga kidnappers, seryosong sagot niya sa akin. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Bumalik ng bansa si Kuya. I mean, nandito siya sa Pinas, seryosong tanong ko. Kaagad naman siyang tumango. Last year. Umuwi siya dito last year para parusahan ang mga taong kumidnap sa iyo, seryosong sagot niya. Natigilan naman ako. Sa loob ng 3 taon na nawala ka nahuli namin ang mga taong kumidnap sa iyo. Kami na din ang nagpataw ng parusa, kaya naman wala ka nang dapat pang ikatakot, Mary. Ligtas ka na. Kayo ng anak mo, seryoso niyang bigkas. Nahuli niyo ang mga taong kumidnap sa akin, pero hindi niyo pa nahuhuli ang taong nasa likod ng pagdukot sa amin, wala sa sariling sambit ko. Napansin kong kaagad na nagsalubong ang kilay niya sa pagtataka. What do you mean? Seryosong tanong niya sa akin. Si Rebecca ang nasa likod ng pagdukot sa amin 3 years ago. Seryosong bigkas ko kasabay ng pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Wala nang dapat pang itago. Alam ko naman na kahit nasabihin ko sa kanila ang katotohanan, ligtas na sa batas si Rebecca. Wala akong ebidensya at alam kong hindi din ito pababayaan ni Elias. Fuck her. Nag-alaga ng ahas ang pinsan ko, seryosong bigkas niya. Pigil ko naman ang sarili ko na mapahagulhol ng iyak. Feeling ko ako na yata ang pinakamalas na babae sa balat ng lupa. Pinabayaan at kinaliumtan na nga kami ni Elias, ginawa niya pang asawa ang babaeng muntik ng kumitil sa buhay naming dalawa ni Baby Elizabeth. Ano ang gusto mong gawin ko, Mary? Tell me, seryoso niyang tanong sa akin. Kaagad naman akong umiling. Hindi na kailangan. Hayaan mong maging masaya siya ngayon. Sa akin siya may kasalanan kaya ako ang maniningil sa kanya, mahina kong sambit. Natigilan naman ito sabay tango. Yes, by the way, maiba tayo, hindi ko nabangit sa iyo na natawagan ko na ang Kuya Luis mo. Baka bukas or makalawa, nandito na siya sa Pinas. May bahay na din akong nabili kung saan pwede niyong tirahan.
Safe kayo doon kaya wala kang dapat na ikatakot, seryoso niyang sambit. No. Marami ka nang naitulong sa amin at nahihiya na ako sa iyo, Chris. May bahay naman kaming matitirhan at ayos na kami doon, seryosong sambit ko. No. I insist, Mary. Ginawa ko ito hindi lang para sa iyo kundi para na din kay Elizabeth. Gusto ko din sanang kunin ang consent mula sa iyo na kung pwede ko bang sabihin sa mga pinsan ko lalong-lalo na kay Tita Miracle ang tungkol sa iyo. Seryoso niyang sambit. Hindi. Huwag muna. Saka na lang. Gusto kong ayusin na muna ang sarili ko bago ako makipagkita sa kanila. Huwag kang mag-alala Chris, hindi ko ilalayo sa angkanyo ang anak ko. Ipapakita ko din siya lalong-lalo na kay Mommy Miracle. Mahina kong sambit. Okay, igagalang ko ang kung ano man ang gusto mo. Kapag may kailangan ka pa, huwag kang mahiya na magsabi sa akin. Iyong bahay pala na titirhan yung mag-ina ay nakapangalan na sa iyo, kaya wala kang choice kundi tirhan iyon. Seryoso niyang sambit. Pagkatapos noon, mabilis na siyang naglakad patungo kay Baby Elizabeth at buong pagmamahal na niyakap at hinalikan niya ito sa noo. Samantalang si Oliver naman ay nakangiti akong nilapitan. Balita ko hindi pa nabibinyagan si Baby Elizabeth. Pwede ba akong maging ninong niya, nakangiti nitong tanong sa akin. Sa ilang araw na nakilala ko siya parang kaibigan na din ang turing ko sa kanya. Ganoon na din kina Jake at Owen. Para tuloy akong nagkaroon ng kakampi sa katauhan nila. Of course at hindi lang ikaw ang kukunin kong ninong. Kasama na doon sila Christopher, Jake at Owen. Kayo ang savior naming mag-ina at habang buhay kong tatanawin na utang na loob yan, seryoso kong sambit. Kaagad namang gumuhit ang masayang ngiti sa labi niya at tuluyan na silang nagpaalam sa amin. Bago sila nakalabas ng pintuan, nahuli ko pa si Christopher na nakatitig kay Katrina na noon ay nakaupo sa kabilang bahagi ng sofa at para bang maisariling mundo na nakatutok lang ang mga mata sa hawak na libro.